Ako si Naomi Carter. 29 na taong gulang ako at 3 araw na ang nakalipas habang nagsisindi ako ng kandila para sa birthday sa sarili kong bakuran at pilit na iniiwasang mapunta ang frosting sa maliliit na kamay ng anak ko, ang lalaking tumiwalag sa akin noong 15 anyos. Palang ako ay biglang pumasok sa gate ko na parang may lugar pa siya sa buhay ko. Ilang taon ko na siyang hindi nakita. Hindi sa mga birthday, hindi sa graduation, hindi noong nagpakasal ako at hindi noong ipinanganak ang anak ko. Pero kahit ganoon, sa mismong hapon na dapat ay para lang sa anak ko, nagdesisyon siyang dumating nang hindi imbitado at umastang parang binura na ng panahon ang lahat ng nangyari. Noong 15 anyos ako, doon ko natutunang napakadali palang magpasya ng isang magulang na hindi ka na nila responsibilidad. Hindi siya nagdabog o nagsara ng pinto dahil sa galit. Mas malamig pa roon ang ginawa niya. Pinaramdam niya sa akin na madali akong palitan, parang isang bayarin na ayaw na niyang bayaran, parang isang bagay na pwede na lang niyang iwan at hindi na balikan. Ilang taon kong binuo ang buhay na walang kinalaman sa kanya. Isang ligtas na buhay, isang matatag na buhay, iyong klase ng buhay na minsan ko nang ipinagdasal pero hindi ko nakuha noon. Kaya nang makita ko siyang nakatayo malapit sa mga lobo at paper plates, pinapanood ang anak kong tumatawa na parang kabilang siya sa larawang iyon, parang may biglang tumigil sa loob ko. Mas matagal akong naging kalmado kaysa sa kakayanin ng karamihan. Hinayaan ko siyang magsalita, hinayaan ko siyang magpanggap. At pagkatapos ay sinabi niya ang totoong dahilan kung bakit siya naroon. Wala itong kinalaman sa pagmamahal. Wala rin itong kinalaman sa pagsisisi. At nang dumating sa puntong binantaan niya akong idemanda para sa 50,000 dolyar, malinaw na ang lahat para sa akin. Nang sabihin kong may 5 minuto siya para umalis bawat segundo noon, ay seryoso ko talagang ibig sabihin. Pero bago ko sabihin kung ano talaga ang gusto niya at paano naging araw ng tuluyang pagkawala ng kapangyarihang akala niya, ay hawak pa rin niya sa akin ang birthday na iyon, sabihin mo muna ito sa akin. Anong oras na dyan sa lugar mo ngayon at saan ka nanonood? Gusto ko talagang makita kung gaano kalayo maaabot ng kwentong ito. Noong 15 anyos ako, tumigil na akong maniwala na laging totoo ang mga matatanda kapag sinasabi nilang pansamantala lang ang isang bagay. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ko noon at ilang buwan nang umaasta ang tatay ko na para bang isa lang akong problemang naiwan mula sa buhay na gusto na niyang kalimutan. May bago siyang bahay, bagong routine, bagong babae at bagong bersyon ng sarili niya na kahit paano ay wala nang lugar para sa anak na babae na tinulungan niyang dalhin sa mundo. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili kong lilipas din iyon. Sinabi kong baka stressed lang siya. Sinabi kong kakalma rin siya at maaalalang bata pa rin ako. Pero isang Huwebes ng gabi noong Oktubre, nakatayo siya sa kusina, hawak ang susi ng kotse sa isang kamay at travel mug sa kabila, habang sinasabi sa akin na kailangan ko nang matutong dumiskarte mag-isa dahil pagod na raw siyang buhatin ako. Sinabi niya iyon na parang may taong nagkakansela lang ng subscription na hindi na ginagamit. Walang sigaw, walang guilt, walang apology, isang malamig at malinis na desisyon lang. Naaalala kong nakatitig lang ako sa kanya habang iniisip na kung sumigaw man lang sana siya, baka mas hindi masakit. Kahit paano magiging emosyonal sana ang dating. Pero kalmado siya. Kalmado siya, parang isa na lang akong abalang ikinagagaan niyang alisin sa buhay niya. Tinanong ko kung saan ako pupunta. Sinabi niyang matalino naman daw ako para alamin iyon mag-isa. Tinanong ko kung seryoso ba siya. Sinabi niyang sapat na raw ang edad ko para tigilan ang pag-aastang walang kayang gawin. Nagtanong ako tungkol sa school, sa mga damit, sa pera. At sa katotohanan, 15 anyos lang ako at hindi legal na magagawa ang kalahati ng mga bagay na inaasahan niyang kaya ko nang hawakan bigla. Nagkibit-balikat lang siya at sinabing palagi naman daw akong dramatic. Noong gabing iyon ko natutunan na ang pakiramdam ng pagiging hindi gusto ay mas tahimik kaysa sa inaasahan mo. Binigyan niya ako ng deadline 2 linggo. 2 linggo para ayusin ang mga gamit ko, tigilan ang pagpapahirap sa buhay niya at mawala na lang sa kung anumang kinabukasang kaya kong buuin para sa sarili ko. Halos 2 oras lang ang tulog ko noong gabing iyon.
Kinabukasan sa school, dumaan ako sa Algebra American History at lunch na parang lumulutang sa ilalim ng tubig. Hindi ko agad sinabi kahit kanino dahil alam kong kapag sinabi ko ng malakas magiging totoo na talaga ito. Pero pagsapit ng ikalawang araw, tuluyan akong bumagsak sa parking lot pagkatapos ng klase at nadatnan ako ng best friend ko na umiiyak ng sobrang lala na halos hindi ako makahinga. Sapat lang ang naikwento ko para maintindihan niya ang nangyayari. At binago ng isang pag-uusap na iyon ang buhay ko. Ginawa ng mga magulang niya ang bagay na hindi ginawa ng sarili kong ama. Nakinig sila. Nagtanong sila. Nagulat sila sa mga tamang bahagi ng kwento. At pagkatapos ay sinabi nilang maaari akong tumira muna sa kanila habang iniisip namin kung ano ang susunod na gagawin. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin kung gaano ako nahiya habang bitbit ang duffel bag ko papasok sa guest room nila. Paulit-ulit akong nagpapasalamat. Paulit-ulit kong ipinapangakong hindi ako magiging pabigat. At paulit-ulit kong hinihintay na may magbago ng isip. Walang nagbago ng isip. Natapos ko ang high school mula sa bahay na iyon. Nagkaroon ako ng part-time job sa isang coffee shop ilang blocks lang mula sa campus at nagtatrabaho ako tuwing gabi at weekends. Natutunan kong ngumiti kahit pagod na pagod magbilang ng tips ng mabilis at itago ang sakit sa likod ng routine. Hindi kailanman itinuring ng mga Parker na charity case ako. Tinrato nila akong isang teenager na deserving magkaroon ng structure hapunan at ligtas na lugar para matulog. Mukhang basic lang iyon hanggang sa lumaki kang wala niyan. Hindi kailanman tumawag ang tatay ko para alamin kung nakapasok ba ako sa school. Hindi niya tinanong kung kailangan ko ng winter boots. Hindi siya pumunta sa parent meetings. Hindi siya nagte-text tuwing birthday, maliban na lang kung may mapapala siyang magpanggap na may pakialam siya. Minsan o dalawang beses nagpadala siya ng mga mensaheng tulad ng, "Sana okay ka." Pero kahit iyon ay mas mukhang pag-aayos ng imahe kaysa pagmamahal. Pagsapit ko ng 18, tumigil na akong umasa na magiging ibang tao siya. Nag-community college ako dahil iyon lang ang kaya kong bayaran. Kalaunan ay nakapag-transfer din ako. Paisa-isang praktikal na desisyon ang ginamit ko para buuin ang buhay ko. Walang dumating para iligtas ako. Sa halip naging disiplinado ako. Naging mas matatag ako. Naging mahusay akong mabuhay sa gitna ng pagkadismaya. Kapag ganoon ka lumaki, nagiging maingat ka sa saya. Hindi mo ipinagpapalagay na mananatili ang magagandang bagay. Natututo kang protektahan ang mga iyon. Kaya ganun na lang ang naging tama sa akin nang nangyari sa birthday ng anak ko. Hindi kailanman tungkol lang sa isang party ang lahat ng iyon. Tungkol iyon sa katotohanang 14 na taon kong binuo ang eksaktong uri ng ligtas na buhay na minsang ipinadama ng tatay ko na hindi ko deserve. Pagsapit ko ng 20s ko, ang simpleng survival ay unti-unti nang naging stability. Lumipat ako mula community college papuntang University of Colorado, natapos ko ang degree ko. At kalaunan ay naging school counselor. Siguro perpektong tugma ang trabahong iyon kung alam mo ang kwento ko. Ramdam ng mga bata kapag isa kang uri ng adult na seryoso kapag sinasabing nandyan ka para sa kanila. Ramdam din iyon ng mga pamilyang dumaraan sa krisis. Hindi ko gustong maging impressive. Gusto ko lang maging uri ng matatag na taong minsan kong kinailangan. Sa mga panahong iyon, ko nakilala si Evan. Nagkakilala kami dahil ang pamangkin niya ay sumama sa isang after-school family event na tinulungan kong ayusin at siya ang naiwan hanggang gabi para mag-ayos ng folding chairs imbes na ipaubaya ang trabaho sa akin at sa dalawang pagod na teachers. Nakakatawa siya nang hindi pilit mahinahon nang hindi ginagawa itong palabas. At siya ang unang lalaking nakilala ko na ginawang mukhang natural ang pagiging maaasahan. Nang ikwento ko sa kanya ang tungkol sa tatay ko, hindi siya nagmadaling magbigay ng payo o sabihing dapat ko nang magpatawad at mag-move on. Sinabi lang niya na mali ang nangyari sa akin at walang batang dapat maghirap para lang makuha ang basic na pag-aaruga. Alam kong mahal ko na siya bago ko pa iyon inamin sa sarili ko. Nagpakasal kami makalipas ang 4 na taon sa isang mahangin na Sabado sa Colorado kasama ang malalapit na kaibigan ang mga Parker at maliit na grupong pakiramdam ko ay tunay na pamilya. Wala roon ang tatay ko. Hindi siya inimbitahan at hindi ko siya hinanap.
Pagkatapos ay dumating si Milo. Kulot na buhok, tawa ng tawa, at walang katapusang tanong. 5 taong gulang na siya ngayon. At bawat birthday niya ay parang patunay na pwedeng tumubo ang pagmamahal sa lugar na dating puno ng takot. Hindi malaki ang bahay namin pero mainit ito. May gasgas na kitchen chairs, bakurang hindi pantay ang damo, mga laruang parang kusang lumilipat sa bawat kwarto. At ingay na minsan ko lang pinapangarap nung bata pa akong malungkot at nag-iisa. Noong umaga ng party, 11:00 pa lang, ay nasa grill na si Evan habang nag-iihaw ng burgers at hotdogs at tumutugtog ang musika mula sa portable speaker sa patio table. Ako naman ay nagtataling ng mga lobo sa bakod habang pinipigilan si Milo na sumingit para kumuha ng frosting sa cake bago pa dumating ang mga bisita. May juice boxes sa cooler paper plates na nakasalansan sa outdoor table at isa sa mga higanteng inflatable slides na ikinababaliw ng mga bata sa unang tingin pa lang. Simple lang, maingay, medyo magulo at perpekto. Dumating ang mga kapitbahay namin. Dumating din ang ilang magulang mula sa daycare ni Milo. 2 sa mga katrabaho ko ang nagsama ng kanilang mga anak. Dumating si Chloe Parker, dala ang isang bag na puno ng gift wrap at ang parehong nakakaaliw na ngiti na suot niya mula pa noong teenagers kami. Mahigpit akong niyakap ni Linda hanggang sa muntik na akong maiyak. At si Greg naman ay may dalang folding chairs na parang mismong universe ang nag-assign sa kanya bilang logistics manager ng party. Iyon ang ibig kong sabihin kapag sinasabi kong chosen family. Mga taong nanatili. Mga taong tumulong bumuo kasama mo. Mga taong hindi ka kailanman pinaghirap para mapatunayan mong deserve mo ang pag-aaruga. Ilang buwan bago ang party na iyon, may napansin akong kakaiba online. Nakita ng tatay ko ang isa sa mga public family photos ko at nilike niya iyon. Pagkatapos ay isa pa. Tapos isa pa ulit. Walang message, walang paliwanag, maliliit lang na digital footprints na mas nakakaramdam ng panghihimasok kaysa pagmamahal. Hindi ko iyon pinansin. Wala akong interes na buksan muli ang pintong inabot ako ng maraming taon bago tuluyang maisara. Kalaunan isang pinsan na halos hindi ko na kinakausap ang nagpadala sa akin ng malabong mensahe. Nagtatanong kung kumusta na raw ako at kung nakatira pa rin ba ako sa Denver area. Pakiramdam ko konektado rin iyon. Hindi ko rin pinansin. Matagal ko nang natutunan na kapag biglang naaalala ng mga tao mula sa side na iyon ng pamilya na umiiral ako kadalasan, ay may gusto silang makuha. Pero kahit ganoon, hindi ko inakalang magpapakita talaga siya. Kahit ang mga makasariling tao ay kadalasang alam na hindi tamang lugar ang birthday party ng isang bata para magbalik sa buhay ng isang tao. Masyado ko siyang binigyan ng credit. Bandang 1:30 habang naghahabulan ang mga bata sa bakuran at nagtatawanan ang mga magulang malapit sa grill, biglang umingit ang side gate nang bumukas ito. Napalingon ako dahil may kung anong kumirot sa loob ko bago ko pa siya tuluyang makita. Mas matanda na siya syempre. Mas maputi na ang buhok sa gilid ng ulo, mas malalim ang mga guhit sa paligid ng bibig, medyo lumaki ang tiyan, pero nakilala ko agad siya. Nakatayo ang tatay ko sa gitna ng bakuran ko, hawak ang isang gift bag na may cartoon tissue paper na parang sapat na iyon para magmukha siyang kabilang doon. Sa isang kakaibang segundo, parang nagpatuloy lang ang lahat gaya ng dati. May batang sumisigaw sa tuwa habang dumudulas sa slide. May nagtatanong kay Evan kung saan niya binili ang grill. May paper napkin na nilipad sa damuhan. At pagkatapos ay ngumiti ang tatay ko sa anak ko na parang may buong karapatan siyang naroon. Hindi ako tumakbo palapit sa kanya. Hindi rin ako gumawa ng eksena. Noong mga nakaraang taon, baka natulala o nagpanik ako, pero may binago sa akin ang pagiging ina. Kapag may anak ka na nagiging hindi na ganoon kahalaga ang takot kumpara sa instincts mo. Ang una kong naisip ay hindi tungkol sa closure o galit. Tungkol iyon sa kontrol. Gaano siya kalapit kay Milo? Ilang tao ang nakatingin. Mag-asal ba siya ng normal kahit 5 minuto lang o sisirain niya agad ang araw sa oras na magbukas siya ng bibig? Bahagya niyang itinaas ang gift bag na parang peace offering at sinabi, "Ayan na siya." Pagkatapos ay tumingin siya lampas sa akin kay Milo at idinagdag, "At ayan ang apo ko." Mali agad ang bagsak ng mga salitang iyon, hindi dahil hindi iyon totoo, kundi dahil sa entitlement na nakabalot dito.
Hindi siya nagtanong. Nag-angkin siya. Napansin na ni Evan ang pagbabago sa mukha ko. Lumapit siya mula sa grill marahang inilagay ang kamay sa likod ko. At bumati gamit ang kalmado niyang boses na pwedeng magbigay ng welcome o warning depende sa kung ano ang deserve mo. Nagpakilala ang tatay ko na parang normal lang kaming unang nagkikita sa maayos na sitwasyon. Umasta siya na parang simpleng rough patch lang ang 14 na taon ng pagpapabaya na natural na nalampasan na ng pamilya namin. Sinabi niyang masaya raw siya para sa amin. Sinabi niyang matagal na raw niyang gustong makipag-ugnayan. Sinabi rin niyang mas matindi raw ang traffic kaysa inaasahan niya na napakakakaibang sabihin kung hindi ka naman talaga inimbitahan. Naalala kong iniisip ko noon na may mga taong sobrang sanay magsinungaling, kaya nagiging casual na ang tunog nila kahit nang hihimasok na sila emosyonal man o pisikal. Sinabihan ko si Milo na manatili malapit sa slide kasama ang mga kaibigan niya at naglakad ako palayo ng ilang hakbang mula sa karamihan. Sumama si Evan sa akin pero bahagya akong umiling ng isang beses. Hindi dahil gusto kong harapin iyon mag-isa, kundi dahil gusto kong makita kung hanggang saan aabot ang tatay ko kapag akala niyang may access pa rin siya sa akin. Sumunod siya sa akin, papunta sa dulong bahagi ng bakuran, malapit sa bakod, kung saan medyo humina ang ingay ng party at naging sapat na tahimik para sa pribadong usapan. Sa malapitan, naamoy ko ang murang cologne at amoy ng matagal ng stress. Mabilis niya akong tiningnan mula ulo hanggang paa, iyong tinging parang sinusukat niya ang buhay na binuo ko at pinagpapasyahan kung gaano iyon kahalaga para sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang boses na matagal ko nang kilala ang mahinahong boses iyong ginagamit niya kapag gusto niyang gawing praktikal pakinggan ang kalupitan. Sinabi niyang alam daw niyang galit ako at naiintindihan niyang naging sensitibo raw ako noon pa man, pero umaasa siyang sapat na ang lumipas na panahon para tigilan ko na ang pagtatanim ng sama ng loob. Halos matawa ako roon. Ang sama ng loob ay para sa maliliit na sugat. Ang ginawa niya ay hindi maliit. Sinabi niyang narinig daw niyang maayos ang buhay ko. Magandang bahay, mabuting asawa. Magandang neighborhood. Sinabi pa niyang mukha raw akong masaya. At sa isang segundo napaisip ako kung naririnig ba niya kung gaano kakalkulado at parang transaksyon ang tunog ng bawat salita niya. Pagkatapos ay dumating siya sa totoong pakay niya. Sinabi niyang gipit daw siya sa pera at kailangan niya ng tulong ko. Hindi maliit na tulong. Hindi pansamantalang pabor. 50,000 dolyar. Mabilis niyang sinabi ang halaga parang mas magiging makatwiran ito kapag mabilis niyang binitiwan. Akala ko mali ang narinig ko. Pinauulit ko sa kanya at inulit nga niya. Sa pagkakataong ito, may dagdag pang detalye. May business deal daw na pumalpak. Tinalikuran daw siya ng mga partners niya. Malupit daw ang market. May mga obligasyon daw siya. Kailangan niyang kumilos agad. Nakatitig lang ako sa kanya. Inakala niyang pagkakataon ang pananahimik ko kaya nagpatuloy siya. Sinabi niyang nasa posisyon daw ako para gumawa ng isang makabuluhang bagay para sa kanya. Makabuluhan. Hanggang ngayon, gumagapang pa rin sa balat ko ang salitang iyon. At dahil mukhang hindi pa sapat na pangit ang kasakiman sa sarili nito, binihisan pa niya ito gamit ang nakaraan. Ipinaalala niyang pinatira niya raw ako noon sa bahay niya. Pinakain niya raw ako at magastos daw magpalaki ng anak kaya siguro panahon na raw para ako naman ang magbalik ng isang bagay. Pakiramdam ko ay biglang nanigas ang buong katawan ko. Tinanong ko siya kung seryoso ba siyang nakatayo sa bakuran ko habang birthday party ng anak ko at sinusubukang singilin ako ng retroactive para sa simpleng pag-iral ko bilang anak niya. Kumunot ang noo niya na parang binabaluktot ko raw ang ibig niyang sabihin. Sinabi niyang nagiging emosyonal daw ako. Sinabi niyang humihingi lang daw siya ng patas. Pagkatapos ay hininaan niya ang boses niya at nagkamali siya nang sinabi na siyang nagpabago sa lahat. Sinabi niyang kung hindi raw ako tutulong, nang kusa handa siyang gumamit ng ibang paraan, mga legal na paraan. Sinabi niyang may mga usaping pampamilya raw na hindi ko gugustuhing makarating sa korte. Kaswal niya iyong sinabi pero malinaw ang pagbabanta. May kung anong tumahimik sa dibdib ko sa sandaling iyon. Hindi lumambot kundi tumatag.
nawala ang pagkalito. Ang maliit na bahagi sa akin na umaasang baka nagpakumbaba na siya dahil sa edad ay tuluyang namatay roon, malapit sa bakod, habang may mga batang tumatawa 30 talampakan lang ang layo. Tumingin ako diretso sa mga mata niya at sinabi, "May 5 minuto ka para umalis sa property ko." Kumurap siya halatang nagulat na hindi ako nakipagtalo nakiusap o nagtangkang makipag-negotiate. Pagkatapos ay ngumiti siya ng ngiting matagal ko nang nakita noon. Noong bata pa akong sapat para maniwalang may alam ang mga matatandang may ganoong nangiti na hindi ko naiintindihan. Ngiti iyon ng taong naniniwalang laging gumagana ang pressure kalaunan. Bahagya siyang lumapit at sinabi na Naomi, huwag mong gawin ito sa harap ng maliit mong pamilya. Parang may karapatan siyang gamitin ang mga salitang iyon, parang ginawa ang bahay ko para maging sandata niya. Inulit ko lang ang sinabi ko. 5 minuto. Nawala ang ngiti niya. Dapat umalis na siya, noon pa lang. Kahit sinong disenteng tao ay gagawin iyon. Kahit makasariling tao na may kaunting survival instinct man lang, ay maiisip na nagkamali siya ng kalkula at uurong bago maging permanente ang pinsala. Pero matagal nang napagkakamalan ng tatay ko na ang access ay katumbas ng authority. Sumulyap siya sa patio kung saan ipinapakita ni Milo sa isa pang batang lalaki ang isa sa mga bago niyang toy trucks, pagkatapos ay bumalik ang tingin sa akin. At halos makita ko ang pagtakbo ng kalkulasyon sa likod ng mga mata niya. Akala niya may kapangyarihan siya dahil maraming tao. Akala niya magiging flexible ako dahil gusto kong protektahan ang mood ng party. Akala niya sapat nang maging biological grandfather siya para magkaroon ng papel na hindi kayang tanggihan ng kahit sino. Mali siya sa lahat ng iyon. Sinabi niyang kailangan daw naming mag-usap sa loob dahil mas tahimik doon. Sumagot ako ng hindi. Pero humakbang pa rin siya papunta sa backdoor. Hindi mabilis, hindi dramatiko, sapat lang para ipakitang nagdesisyon siyang negotiable ang boundaries ko. Humarang ako sa harap niya. Sinabi niyang, tigilan ko raw ang pagiging baliw. Sinabi kong umalis siya. Sumagot siyang nag-o-overreact lang daw ako dahil humingi lang naman siya ng loan at kahit sinong disenteng anak na babae ay pakikinggan ang ama niya. Naalala ko pa ang init ng araw sa gilid ng mukha ko, ang amoy ng uling mula sa grill. At kung gaano ka-surreal na nakatayo ako roon. Suot ang birthday dress habang sinusubukan ng lalaking nang abandona sa akin na pilitin ang sarili niyang makapasok muli sa buhay ko. Nagsimulang lumapit si Evan sa amin sa mismong sandaling nakita niyang papunta sa bahay ang tatay ko. Napansin din iyon ni Chloe. Ramdam kong isa-isang tumitingin ang mga tao mula sa iba't ibang sulok ng bakuran. Iyong banayad na pagbabago kapag nakakaramdam ang mga tao ng tensyon sa pagitan ng matatanda at tumitigil silang magpanggap na wala silang napapansin. Napansin ng tatay ko na may audience na siya at imbes na umatras, itinuwid pa niya ang balikat niya na parang lalaking naghahanda para sa isang performance. Malakas niyang sinabi sapat para marinig ni Evan na gusto lang naman daw niyang magkaroon ng pribadong pag-uusap kasama ang anak niya at hindi niya raw gusto ang trato sa kanya na parang kriminal. Doon ko naintindihan na sinusubukan niya akong ikulong gamit ang sarili kong good manners. Kapag mahina ang boses ko, maaari siyang magpanggap na siya ang naaapi. Kapag tinaasan ko naman siya ng boses, maaari siyang magpanggap na natatakot siya. May mga sandali sa buhay na marirealize mong ang pananatiling magalang ay isa na ring anyo ng pagsuko. Sinubukan niyang umiwas ulit sa akin. Hinawakan ko ang pulso niya at mahigpit siyang pinigilan, hindi para saktan siya, hindi para parusahan siya, kundi para patigilin siya, para gawing imposibleng makalapit pa siya kahit isang hakbang sa anak ko o sa bahay ko. Mas manipis ang balat niya kaysa sa naaalala ko. Napasinghap siya sa gulat. Hindi ko binitiwan at malinaw kong sinabi, huwag kang hahakbang pa. May 5 minuto ka para umalis sa bakurang ito bago ako tumawag ng pulis. Biglang namatay ang ilang pag-uusap sa paligid namin. Katabi ko na ngayon, si Evan, hindi ako hinahawakan basta naroon lang matatag handa. Namula ang mukha ng tatay ko. Sinabi niyang bitawan ko siya. Hindi ko ginawa. Masyado siyang mabilis na pumiglas at napangiwi siya sa sakit. Kalaunan nang tuluyan siyang makabawi,
mula sa pagkakahawak ko, nagsisimula ng mamula at umitim ang bahagi ng pulso niya kung saan nakapulupot ang mga daliri ko. Tiningnan niya iyon na parang may natagpuan siyang regalo mula sa langit. Ebidensya. Isang bagay na maaari niyang ituro at gawing sandata. Nagsimula siyang magsabing sinaktan ko raw siya na pumunta lang naman daw siya para makipag-ayos na unstable raw ako. Ang ginawa lang niyon ay lalo pang ipinakita sa bawat adultong sapat na malapit para makarinig kung sino talaga siya. Si Chloe ang unang nagsalita. Sinabi niyang walang nalilito rito kung ano talaga ang nangyayari. Isa sa mga katrabaho ko ang lumapit kay Milo at tahimik na inakay ang mga bata pabalik sa slide. Si Greg Parker ang lalaking minsang tumulong magbuhat ng duffel bag ko papasok sa bahay nila noong 15 anyos. Ako ay dahan-dahang tumayo mula sa folding chair na may kalmadong kilos ng taong hindi kailangang sumigaw para tapusin ang kalokohan. Tumingin sa paligid ang tatay ko at doon niya na-realize na hindi umiiral ang kwartong akala niyang kaya niyang kontrolin. Bakuran lang iyon, oo, pero bakuran ko iyon puno ng mga taong nakakakilala sa akin at mas mahalaga iyon kaysa dugo kailanman. Sinabihan siya ni Evan na umalis agad. Itinuro ako ng tatay ko at sinabing hindi pa raw tapos ito. Sinabi niyang pagsisisihan ko raw ang pagpapahiya sa kanya. Sinabi niyang kung gusto ko raw maglaro ng matigas, wala pa raw akong ideya sa darating. Pagkatapos ay umatras siya papunta sa gate. Habang hawak pa rin ang pulso niyang, siya rin naman halos ang nagpahamak sa sobrang pagpiglas at umalis na parang bawat natitira niyang dignidad ay natutunaw sa damuhan habang papalayo siya. Bumagsak ng malakas ang gate. Ilang segundo tibok lang ng puso ko ang naririnig ko. Pagkatapos nakakagulat na muling gumalaw ang buhay sa paligid. May nagbaba ng volume ng music. May ibang nagtanong kung gusto ko ng tubig. Tumakbo si Milo papunta sa akin at nagtanong kung oras na ba ng cake at kung tapos na raw bang mag-usap ang mga matatanda. Halos mabasag ako roon. Ngumiti ako sa kanya dahil hindi dapat pasan ng mga bata ang lason ng matatanda habang malagkit pa ang mga daliri nila sa icing at sikat ng araw. Pinutol namin ang cake, kumanta kami. Binuksan namin ang mga regalo. Natapos ko ang natitirang bahagi ng hapon gamit lang ang instinct pero iba na ang hangin sa paligid. Hindi naman tuluyang nasira ang party, pero hindi na ito inosente. Nang makaalis na ang huling bisita at ang bakuran ay naging parang sementeryo ng paper cups, punit na gift wrappers at mga lobo na kalahati na lang ang hangin na upo ako sa kitchen table kasama si Evan at sa wakas ay sinabi ko ang lahat ng wala pa akong salitang mailabas kanina. Hindi lang tungkol sa gusto ng tatay ko ang sinabi ko kay Evan lahat. Ang dating lamig niya ang 2 linggong deadline, noong 15 anyos ako ang mga taon ng pananahimik at ang mga mensaheng bigla na lang nagsimulang dumating muli kamakailan. Ang paraan kung paano ang pagbabanta niya ay mas hindi parang sorpresa, kundi parang lumang pattern na bumalik lang na may bagong bihis. Nakinig si Evan nang hindi ako pinuputol. Nang matapos ako inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Sinabi niya, hindi na siya muling lalapit kay Milo. Tumango ako pero hindi ko pa rin lubos na naiintindihan kung hanggang saan kayang umabot ng tatay ko hanggang makalipas ang 2 araw nang buksan ko ang mailbox at makita ang isang sobre mula sa law office na may pangalan ko sa harap. Alam ko nang masama iyon bago ko pabuksan. May mga instinct na hindi nanggagaling sa anxiety. Nanggagaling sila sa karanasan. Ang liham sa loob ay mula sa abogado ng tatay ko. At inaakusahan ako nito ng pagtatago raw ng 50,000 dolyar na di umano'y pag-aari niya dahil sa dating family assets at undocumented financial arrangements. Sa mismong linyang iyon pa lang, napatawa ako ng mapait habang nakatayo sa driveway. Undocumented financial arrangements. Sa madaling salita, katang-isip na may legal formatting. Pero hindi nakakatawa ang natitirang bahagi ng liham. Nakasaad doon na handa raw siyang ituloy ito ng formal kung hindi ako makikipagtulungan. Binanggit ang damages. Nagpahiwatig ng panlilinlang. Nakabalot ito sa pinakinis at malamig na lengguwaheng idinisenyo para gawing mukhang mahal at seryoso ang kalokohan. Nakatayo ako roon hawak ang sobre habang nararamdaman kong tuluyang nasusunog ang huling natitirang pag-aalinlangan ko.
Hanggang noon, may bahagi pa rin sa akin na umaasang ang eksena sa party ay huling pagsabog lang ng isang desperadong lalaki. Pangit oo, pero isolated. Isang bagay na pagsisisihan niya at uurungan kapag naintindihan niyang hindi ako yuyuko. Sa halip lalo pa niyang pinatindi. Nakahanap siya ng abogado na handang mag-type ng kasinungalingan sa opisyal na papel at ipadala iyon sa babaeng minsan niyang iniwang mag-survive mag-isa noong 15 anyos pa lang. Dinala ko ang liham sa loob at inilapag iyon sa counter nang hindi nagsasalita. Binasa iyon ni Evan at pagkatapos ay tumingin sa akin na may tahimik na galit na siyang dahilan kung bakit nakakatakot ang mga kalmadong lalaki. Hindi niya sinabi ang baka dapat balewalain na lang natin. Hindi niya sinabi ang siguro nasasaktan lang ang tatay mo. Ang sinabi niya ay, kukuha tayo ng abogado ngayon din, bago magtanghali. May nakaschedule na kaming consultation kay Andrea Flores, isang matalas at praktikal na abogado sa Denver na nirekomenda ng isa sa mga katrabaho ni Evan. Nagustuhan ko siya sa loob lang ng 5 minuto dahil hindi siya nagsayang ng kahit isang segundo para gawing romantiko ang family conflict. Binasa niya ang liham nagtanong ng ilang klaripikasyon at sinabi mismo ang kailangan kong marinig. Mahina ito. Magulo ito. At hindi ito tungkol sa batas. Tungkol ito sa intimidation. Sinabi niyang ang mga taong katulad ng tatay ko ay umaasa na ang emosyonal na kasaysayan ang gagawa ng trabahong hindi kayang gawin ng ebidensya. Iniisip nilang itutulak ng hiya pagod at takot ang kabilang tao na makipagsettle para lang matapos na ang problema. May isa pa siyang sinabi na mahalaga. Sinabi niyang hindi sapat ang namuong pasa sa pulso para iligtas ang tatay ko kung malinaw namang ipinapakita ng mas malaking larawan ang trespassing harassment at coercive behavior. Pagkatapos ay tinanong niya kung may mga records pa ba ako mula noong teenage years ko. Sa una akala ko wala. Pero maya-maya nagsimulang magbukas sa isip ko ang mga drawer ng alaalang matagal ko nang isinara. May mga lumang emails pa ako mula sa school. May scanned emergency contact form pa ako kung saan nakalagay ang pangalan ng mga magulang ni Chloe, hindi ng tatay ko. May mga tax documents ako mula sa mga una kong trabaho. May college aid paperwork ako na nagpapakitang wala akong natatanggap na parental support. May mga lumang mensahe rin mula sa isang pinsan na nagsasabing alam ng lahat na parang nagsimula raw ng bagong buhay ang tatay ko habang ako ay iniwan niyang mag-isa para dumiskarte. May mga alaala si Chloe. May mga alaala si Linda. May mga alaala si Greg. Bigla ang kwento ay hindi na lang tungkol sa sakit. Naging dokumentasyon na rin ito. Sa loob ng sumunod na 48 oras, naging parang battlefield ng papel ang dining room namin. Gumawa ako ng folders. Nagprint ako ng timelines. Tinulungan kami ni Andrea na ayusin kung alin ang mahalaga at alin ang hindi. Hindi namin sinusubukang ikwento sa mundo ang buong buhay ko. Gumagawa kami ng malinaw na pader ng mga katotohanan na magpapakitang kasing absurd ng totoong itsura ang claim ng tatay ko. At habang ginagawa namin iyon, nagsimula siyang tumawag gamit ang blocked numbers. Hindi naman sunod-sunod pero sapat para mapansin. May mga voicemail din. Ang una ay mayabang at mapagmataas. Ang ikalawa ay halos parang nakikiusap. Pagsapit ng ikatlo galit na siya at sinasabing ako raw ang may gusto nito at dapat tumulong na lang ako gaya ng pagtutulungan ng pamilya. Sinabihan ako ni Andrea na isave ang bawat isa sa mga iyon. May isang voicemail na naging mahalaga lalo. Doon sinabi ng tatay ko na umaasa raw siyang hindi na kailangang idamay pa ang mga abogado pero wala raw akong iniwang choice matapos ko siyang ipahiya sa harap ng lahat. Doon, lumabas ang katotohanan halos mula mismo sa bibig niya. Hindi talaga tungkol sa perang akala niyang pag-aari niya ang legal threat. Paghihiganti iyon dahil tinanggihan ko siya sa harap ng ibang tao at nasira ang pride niya. Ngumiti si Andrea nang marinig niya ang voicemail na iyon. Sinabi niyang hindi nito mapapanalo mag-isa ang buong kaso pero napakaganda raw nitong ipinakita ang tunay na motibo. Kasabay noon, tahimik nang kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa party sa loob ng circle namin. Hindi dahil ikinuwento ko ito ng dramatiko kung kani-kanino,
kundi dahil ganoon talaga ang nangyayari kapag may mga adultong nakasaksi ng nakakagulong eksena sa birthday party ng isang bata at pagkatapos ay pinaghahambing nila ang mga napansin nila. Nag-text ang isa sa mga nanay mula sa daycare para tanungin kung okay lang ako. Isang kapitbahay ang nag-offer na magbigay ng statement kung kakailanganin. Galit na galit si Chloe sa paraang tanging mga matagal at loyal na kaibigan lang ang kayang maramdaman para sa'yo. Sinabi niyang eksaktong mukha raw ng tatay ko ang klase ng lalaking naniniwalang. Kaya pa rin niyang takutin ang mga babae para sumunod basta't magsasalita lang siya ng sapat katagal. Sana masabi kong agad akong nakaramdam ng lakas dahil sa lahat ng iyon. Hindi. Napagod ako. May partikular na uri ng pagod na dulot ng paghila sa'yo pabalik sa isang lumang papel na matagal mong pinaghirapang takasan. Sa loob ng ilang gabi matapos makatulog si Milo, mas matagal akong nakatayo sa pintuan ng kwarto niya kaysa dati pinapanood ang pagtaas-baba ng dibdib niya habang nangangako sa sarili kong sa akin na matatapos ang gulong ito. Isang gabi, nadatnan ako ni Evan doon at tinanong kung okay lang ako. Sumagot akong oo, pero alam niyang hindi iyon totoo. Inakbayan niya ako at may sinabi siyang simple lang. Hindi ka na 15 anyos na, Omi. Mahalaga iyon dahil tama siya. Noong 15 anyos ako, nabuhay ako sa pamamagitan ng pagtanggap sa anumang mumunting kaligtasang handang ibigay ng ibang tao. Noong 29 na taong gulang na ako, mayroon na akong boses bahay legal representation at mga taong nagmamahal sa akin nang walang kondisyon. Kaya nang imungkahi ni Andrea na magpadala kami ng formal na tugon na tumatanggi sa lahat ng claims at nagbababala laban sa karagdagang harassment, agad akong pumayag. At nang sabihin din niyang kung kinakailangan, maari pa naming gawing mas mahirap para sa tatay kong maitago ang katotohanan, pumayag din ako roon. Gusto ng tatay ko ng laban na nakatayo sa pressure at sikreto. Ang makukuha niya ay laban na nakatayo sa ebidensya. Ipinadala ang response letter ni Andrea isang Biyernes ng umaga. Tahasan nitong tinanggihan ang claim, hiniling na lahat ng susunod na kontak ay dumaan na lang sa abogado. Binanggit ang kawalan ng legal na basehan at nilinaw na kung magpapatuloy pa ang tatay ko sa panghaharas sa pamilya ko, handa kaming mag-escalate. Sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa bakuran ko, may naramdaman akong halos kapareho ng ginhawa. Hindi dahil tapos na ang problema, kundi dahil nailabas na ito mula sa dilim kung saan pinakamahusay gumalaw ang mga lalaking katulad niya. Pero kilala ko ang tatay ko. Kinamumuhian niyang matalo ng pribado halos kasing tindi ng pagkamuhi niyang matalo ng hayagan. Kaya bago pa niya mabaluktot ang kuwento para mapakinabangan niya, gumawa ako ng desisyong ikakatakot ng sobra ng bersyon kong 15 anyos pa lang noon. Sinabi ko ang totoo. Hindi sa isang nagwawalang post. Hindi sa magulong rant. Ang totoo lang, sumulat ako ng isang kalmado at direktang salaysay sa personal kong Facebook page, ipinapaliwanag na ang lalaking tumiwalag sa akin noong teenager pa. Ako ay dumating ng hindi inimbitahan sa birthday party ng anak ko, humingi ng 50,000 dolyar, nagbanta ng legal action nang tumanggi ako. At ngayon ay naghahabol ng peking claim matapos ang mga taon ng pagtalikod niya sa tunay na responsibilidad bilang magulang. Hindi ako nag-exaggerate, hindi ko siya ininsulto, hindi ko sinabi sa mga tao kung ano ang dapat nilang isipin. Wala rin akong inilagay na pribadong detalye tungkol sa anak ko. Sinabi ko lang ang totoo sa paraan ng pagsasalita ng mga adultong pagod nang matakot sa kung gaano kapangit ang magmumukha ng ibang tao dahil sa sarili nilang ginawa. Pagkatapos ay nag-log out ako at ibinaliktad ang phone ko sa ibabaw ng mesa. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko ang naging reaksyon. Mga kaibigan ko mula college ang unang nag-comment, pagkatapos ay mga kapitbahay. Pagkatapos ay mga tao mula sa school community at pagkatapos ay mga taong matagal nang alam ang pira-pirasong bahagi ng kwento pero hindi pa kailanman nakita ang buong larawan ng sabay-sabay. May ilang mensaheng talagang tumama sa akin. Isa roon ay mula sa isang ina na halos hindi ko kilala, na nagsabing natutuwa siyang lalaki ang anak ko na nakikita kung ano ang hitsura ng healthy boundaries. Isa pa ay mula sa dating estudyante ko na nasa college na ngayon at nagsabing natatandaan pa rin daw niya nang sabihin ko sa kanya na ang pagmamahal na walang kaligtasan ay hindi tunay na pagmamahal.
Nakaupo lang ako roon habang binabasa ang mga salitang iyon nang may luha sa mata dahil minsan. Ang mga aral na taon mong itinuturo sa ibang tao ay siya ring mga aral na kailangan mo pa ring piliing isabuhay para sa sarili mo. Pagsapit ng gabing iyon, nagsimula na ring mag-reach out ang ilang malalayong kamag-anak. Hindi lahat mabait. May ilan na gustong tanggalin ko raw ang post dahil ang mga usaping pampamilya ay dapat manatiling pribado. Lagi akong natatawa sa argumentong iyon. Gustong-gusto ng mga tao ang privacy kapag ang katotohanan ang nagpapahiya sa maling tao. Pero may ilang kamag-anak din kabilang ang dalawa na ilang taon ko nang hindi nakakausap ang umaming hindi na sila nagulat. Isa pa nga ang nagsabing matagal nang sinusunog ng tatay ko ang mga tulay sa paligid niya dahil sa pera at pride bago pa niya ako pinuntirya. Pagkatapos ay dumating ang consequence na hindi niya kailanman inasahan. Ang babaeng kasama niya sa bago niyang buhay ay pribadong nakipag-ugnayan sa akin. Maikli, maingat at halatang gulat ang mensahe niya. Sinabi niyang alam daw niyang may tensyon sa relasyon namin pero hindi niya raw naintindihan kung gaano kalalim ang ginawa ng tatay ko. At lalong hindi niya alam ang tungkol sa pagbabanta ng demanda dahil sa pera. Pinasalamatan niya ako dahil nanatili raw akong factual. Makalipas ang isang linggo, nalaman ko mula kay Andrea na gusto na raw ng side ng tatay ko na tahimik na pag-usapan ang pag-dismiss ng kaso. Tahimik. Naroon na naman ang salitang iyon. Pero sa pagkakataong ito kami naman ang tumangging sumabay sa laro. Iginiit ni Andrea ang tuluyang withdrawal at nakasulat na kumpirmasyon na wala nang anumang susunod na claims. Ipinaglaban din niya ang reimbursement para sa ilan sa mga legal costs na ginastos dahil sa walang kwentang filing. Sa una tumutol sila. Pagkatapos ay bumigay rin. Wala namang kaso. Hindi kailanman nagkaroon ng totoong kaso. Ang meron lang ay ego-desperasyon at maling akala na kikilos pa rin ako gaya ng takot na batang minsan niyang pinaalis gamit ang 2 linggong abiso. Binawi ang claim. Tumigil ang mga liham. Tumigil ang mga tawag mula sa block numbers. At dahil hindi kinaya ng pride niya ang social damage na kumakalat na sa sarili niyang paligid, ginawa ng tatay ko ang huling bagay na hindi ko akalaing makikita ko. Nag-post siya ng pampublikong statement na kunwari ay nagsisisi siya sa mga misunderstanding at umaasang magkakaroon daw ng kapayapaan ang pamilya namin. Hindi iyon totoong apology. Isa iyong benda para sa reputasyon niya. Pero wala nang halaga iyon noon. Alam na ng mga tao ang totoo. Magaling na ang pulso niya noon pero hindi na ang imahe niya. Ilang kamag-anak ang lumayo sa kanya. Isang business contact na ipinagyayabang niya raw dati ang umatras matapos makarinig ng sapat na detalye para questionin ang judgment niya. Iniwan siya ng babaeng kasama niya. At higit sa lahat nawala sa kanya ang pantasya na maaari siyang basta na lang bumalik sa buhay ko at tratuhing ama dahil lang magkadugo kami. Tapos na siya. Hindi dahil mas malakas akong sumigaw kaysa sa kanya, kundi dahil tumigil na akong protektahan siya mula sa consequences ng kung sino talaga siya noon pa man. Unti-unting naging payapa ulit ang buhay pagkatapos noon. Hindi agad-agad pero dahan-dahan. Naglaan kami ni Evan ng isang gabi kada linggo para sa amin lang matapos matulog si Milo. Bawal pag-usapan ang legal issues. Hanggang ngayon. Binibiro pa rin ako ni Chloe na sana raw naningil siya ng entrance fee para sa pinakamasamang birthday cameo sa Colorado. Paulit-ulit pa ring sinasabi ni Linda sa akin na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan at sa wakas ay nagsisimula na akong maniwala roon. Si Milo ay si Milo pa rin. Ang natatandaan niya ay ang mga lobo, ang cake, ang slide at ang toy trucks. Hindi niya natatandaan ang lalaking nasa gate at balak kong panatilihin iyon hanggat kaya ko. Ang aral sa lahat ng ito ay hindi kailangang maging maingay ang paghihiganti para maging satisfying. Minsan ang pinakamalakas na magagawa mo ay manatiling matatag, sabihin ang totoo, at tumangging hayaang burahin o baluktutin ng isang tao ang pinsalang ginawa nila dahil lang matagal na itong lumipas. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa kung sino ang bumuo sa'yo. Nasusukat ito sa kung sino ang nagprotekta sa'yo, kung sino ang nanatili, at kung sino ang nagsabing mahalaga ka kahit mas madali sanang umalis na lang. Ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagiging malupit.
Hindi ito pagiging makasarili. Hindi rin ito kawalan ng respeto. Minsan, ang boundaries ang pinakamapagmahal na bagay na kayang itayo ng isang magulang dahil pinoprotektahan nito ang susunod na henerasyon mula sa pagdadala ng sakit na hindi naman nila dapat pasan. Dati akala ko may kinuha ang tatay ko sa akin na habang buhay kong susubukang palitan. Ngayon, iba na ang alam ko. Tinuruan niya ako sa pamamagitan ng masamang halimbawa kung anong klasing tahanan ang hindi ko kailanman hahayaang mapalapit sa anak ko. At kung may halaga man ang isang kwentong tulad ng sa akin, marahil ito iyon. May karapatan kang isara ang pinto sa mga taong naaalala ka lang kapag may kailangan sila. May karapatan kang piliin ang kapayapaan kaysa guilt. May karapatan kang bumuo ng isang buhay na sobrang tapat at malusog na hindi na makilala ng mga taong minsang sumira sa'yo ang lakas na nakatayo ngayon sa harap nila.